Binalikan ng otoridad kanina umaga ang sugatang butanding na nakita kahapon sa Manila Bay pero hindi na nila ito natagpuan. Posibleng nakalangoy na raw ito palayo. Balita hatid ni June Veneracion. Halos pasikat pa lang ang araw na magsimula ang paghahanap ng Coast Guard at mga taga-BIFAR sa may baybayin ng Manila Bay. Sa lugar na ito nakita kahapon ng isang sugatang butanding na lumalangoy mula alas 2 ng hapon hanggang bago mag alas 6 ng gabi. Itinuloy ngayong araw paghahanap para gamutin ang sugat ng butanding, ang pinakamalaking isda sa mundo. Karaniwan daw nagpapakita at lumulutang ang mga butanding mula bago sumikat ang araw hanggang alas 7 ng umaga. Ganito raw yung kanilang normal behavior sa paghahanap ng pagkain. Kaya ganoon na lang ang pananabik ng mga kasama naming miyembro ng Philippine Coast Guard na makita muli ang isda na nagpamangha sa kanila. Kahapon lang daw kasi ang una nilang beses na makita ng isda na 5 metro ang haba. Parang nakaka-amaze po. Natutuwa din sir kasi ngayon pa nakita na ganun kalaking isda sir. Pero hindi na muling nakita ang butanding. Paniwala ng mga marine biologists, magandang sinyalis ito dahil ibig sabihin ay malakas pa ang butanding at malamang ay lumayo na sa baybayin. Kung manageable naman sugat nila, hindi naman siguro sila mamamatay. Ngayon kung pag grabe talaga, makikita mo mahinang-mahina sila. Normally talagang mag-surface lahat, pupunta sa tabi. Suspetsa ng mga eksperto na punta sa tabing dagat ang butanding para maghanap ng plankton, ang kanilang pangunahing pagkain. Maaring nasugatan daw ito habang naghahanap. Kaya naman daw mabuhay ng butanding sa isang polluted area gaya ng Manila Bay. Pero ang basura raw ang ikinababahala ng mga eksperto. Kailang ang problem na natin kung makakakain sila ng mga basura ang mga plastic yun ang karamihan ng cause ng death nila Basura din daw ang kinamatay ng butanding na napadpad sa Manila Bay noong 2009. Ito ay base sa nakuhang mga plastic na basura sa loob ng tiyan ng butanding nang buksan ito ng mga taga-BIFAR. Kasi ang butanding is listed under CITES as endangered na. So ito yung mga yamang dagat natin na nating pangalagaan kasi kung natin pangalagaan yan, baka yung mga next generation ng mga anak natin makikita na yung butanding sa picture na lang. Kaya ganun daw kahalaga na pangalagaan kahit isang butanding lang ang makita. June Veneracion, GMA News.